That's Voltage 5 by Voltage 5. Ayan. Tinignan ko muna kung may tinga ako. Self-check. Ayan, tinignan ko. Makikinig lang sa baba. Thank you ulit sa'yo, Maria Ramos. And topic of the day, if anyone want to join us, please press that guest request button. Kung meron kang POV, point of view, about self-check. Ano nga ba ang self-check? That's the first question. And then, moving forward or habang nagsasalita kayo ng POV nyo, doon tayo maghahanap ng mga pwede pa nating malaman or matutunan about self-check. At syempre, meron ba akong tinga? Ayos lang, Hershey's. Okay lang, Hershey's naman. Magandang araw po sa inyong muli. Elmar Toledo, isang tunay na tao, aka Asal Aso, usapang kanto pero totoo mismo. Kape tayo. Topic of the day, self-check. Ayan. So, kung meron kang saloobin, kung meron kang gustong i-share sa amin about self-check, please do so. Press that guest request button, pag-usapan natin. Ayan. Magandang araw sa inyo, magagandang binibini, and happy Mother's Day. Hindi ko pa kayo nabati ng personal, kaya gusto kong gawin sa araw na ito ang pagbati sa inyo ng Happy Mother's Day. Ayan. Good morning and Happy Mother's Day, Jen. Ganun din sa wife mo, El, at sa lahat ng mga mother. Thank you. And i-shoutout ko lang si Eko. Siya yung kinukwento ko na asawa ng best friend na tinuturing ko. Welcome sa iyo, Eko. Ayan. At last, may TikTok ko na sila. Or maybe hindi lang siguro magkapanagpo. Alam mo 'yun. Kasi hindi ko naman sinishare pa sa kanila or hindi naman din sila nagtanong kung ano yung account ko. But which I'm happy kasi talagang natagpuan niya ako. Ayun. So, yes. Welcome sa inyong muli. Anyone else? Nabati mo kami, ikaw pa. Di mo kami malilimutan. Yeah, I mean, nabati ko kayo sa content, but personally, this is the only time I will greet you all. Happy Mother's Day. And like what I said earlier, that's true. Mas saludo ako sa kababaihan kung paano nyo hinaharap yung mga pagsubok. Kumbaga, sa tato, mas madaling umarayan lalaki kaysa sa babae. Mas nakakatagal yung kababaihan sa isang session kaysa sa isang lalaki. Sorry, but that's gagamitin ko sana ako lang to, but iba ko. Ayan. So ready na ba kayo? Ready na ba kayo sa topic natin? Yeah. Uy, pero Elmar, it's a fact ha. They say naman talaga na mas mataas ang pain tolerance ng babae. Totoo. The fact that we can bear children, 'di ba? Alam mo yung ganung hindi ko na nga nabanggit yun yung mga anak ka na lang. 'Di ba? Yung mga anak ka na lang, kung akong babae, parang ayoko maging babae, okay na ako sa pagiging lalaki, di ba? Hindi ko tatanggapin na maging babae ko kung mga anak ko. Saka yung regla kada buwan. Saka kung grabe naman sa araw-araw, kada buwan naman, kada buwan. Saka kung babae ko, siguro pokpok ako. Malamang pagka-regla mo, nabuntis ka na, El. Malamang. So, ayun. Simulan na ba natin? Good morning. Maria, baka meron ka. Yan, si Maria ba? Di Bosa, welcome sa'yo. Come up. B. Si Jim, welcome sa'yo. Yun nga pala, dun sa mga palagi nandito, pasensyaan nyo na, ganito lang talaga yung isang Elmar Toledo na hindi naman natin kailangan magpaluhan. But I'm happy again and again. I do appreciate na nandito kayo. Alam mo 'yon, yung ewan ko. I just wanna make my circle like small. Para maiwasan yung mga intriga. Yun lang. That's the main isa sa mga main reason ko. But yes, of course, I acknowledge naman talaga yung pagtambay nyo sa akin, yung pag-aantay nyo
no, doon sa lihim na liham, ayun, or whatever segment you like dito sa ating programa. So ayun, anyone else? Wala na, simulan natin. Hindi ka ma-up. Alright. Si Mai wala. Ayun, self-check. Sino magsisimula? Ano ba yung self-check? Yeah, sige ako na magsisimula. Papa Elmar. Oo, so self-checking, self-check. So, sa akin, pag sinabing self-check, ito yung regular na parang follow-up sa sarili in terms of everything that we are doing, in terms of our performance, in terms of our accomplishment. It also applies dun sa relationship, how do we deal with people. Maganda at napaka-importante that we have this parang regular habit na ginagawa natin sa sarili natin to for us to assess kung nasa na ba tayo. Nasa na ba tayo dun sa mga possible na mga takbuhin natin sa buhay na to, sa journey na to. So yeah, for me, yung ganun yung self-checking is ganun. So maraming bagay, behavior, task, performance, relationship, importante kasi hindi pwede isang aspeto lang. So that's self-checking for me. Thank you. Jenny? Akin actually, alam mo, Elmar, napakasimple lang nung tingin ko what self-check should be. Parang sa tuwing umaga, pagising natin, no? Chine-check natin kung may muta tayo. Di ba yung pagising natin, chine-check natin kung may muta tayo bago tayo bumangon. Di ba? That's one way, no, sana na meron tayo. Yung araw-araw, pagising natin sa umaga, may self-check tayo. Alamin natin kung, nakakatawa nga, no, it may be parang a very simple, anong tawag dito, explanation. Pero alam mo yung sinasabi nila minsan na, you're unable to see, hindi mo kayang makita yung sarili mong muta. Ang daling makakita ng muta ng iba, pero yung sarili mong muta hindi mo makikita. So how are you going to check kung may muta ka? Humarap ka sa salamin. O kaya, alam mo yun, alamin mo, and that's one way na self-check mo yung sarili mo, no, kung meron kang muta sa mata. Ayun, yun yung sa akin. Thank you. Ayan. Welcome sa'yo, Maita. Ayan. Hello! Walang ingay to, promise. Thank you. Pero parang bukas yung helicopter ko. Nakuha mo na yung angulo, ha? Hindi, dapat pala yung isang phone yung gamit ko. Thank you. So yun, self-check. Alam mo, mula bata tayo, tinuturuan tayo nito, promise. Akalain mo sa math pa na favorite subject mo, Elmar. Yung, di ba, kapag meron tayong equations or meron tayong, let's say, mathematical problems, di ba? Yung bawa, x plus y is equals to 30, ganyan. So, tayo, what we'll do is we'll guess the number or pwede may given na dun. So, sa isang equation, para malaman mo kung tama ba yung naging sagot mo, di ba meron tayong ginagawa na parang yung check natin siya. So, i-compute natin siya in some other way na makukuha natin yung given. So, from there, tinuturuan tayo na mag-check. Hindi, yung kung totoo sabi niya na napakasimple mag-self-check, pero ito, yung siguro, yung i-scrutinize mo na yung mga bagay if you're still on the right track. Diba? Kaya I compared it to a mathematical equation, lalo na kapag we're grown-ups na. Kasi most of the times, may mapapansin ka na, nagbago ang pakikitungo sa akin ni Kumaring Jenny. Si Maring Irene din, iniiwasan ako. Pero nakikita ko, nagpo-post sila na nagkikita sila. Si Paring Elmar din, umiiwas sa akin. So there's nothing wrong with those people. There must be something wrong with me. So from there, I'll check on what happened, ganyan, and I'll find magbabacktrack ako on what could have happened along the way. Bakit nila ako iniiwasan, ganun. That's self-checking for me. So, since sa'yo na nanggaling, how do you do that? Like, paano ka how do you do your computation? Dahil sa gusto mong, or pinanggit mo, or binigay mong example is yung mathematics. So, how do you do your computation for you to know that it's still equal?
minsan alam mo, masarap na lang isipin na Irene plus Jenny, iniiwasan ako equals, may problema sila. Sila yung chichismisa na may problema sa akin. Pero no. So, i-deconstruct ko siya. Iisipin ko kailan kami last na okay, na magkakasama, kailan kami yung talagang nagkikwento kami okay na okay. From there, kasi overthinker ako, hindi mahirap sa akin yung mag-isip. Overthinker kasi ako. So, kaya ko siyang balikan yung mga events na nangyari. And from there, pwede kong makita na, ay, baka hindi nagustuhan ni Irene yung sinabi ko sa kanya. Or, siguro, nagtampo si Jenny gawa nito. So, alam mo yun, hihimayin ko yung events doon sa mga pangyayari. Kasi most likely, nare-remember ko talaga yung mga conversation. Ako yun ha. I don't think it's applicable for everyone na ganong katalas ang memorya sa mga pangyayari. Pero ako, kaya ko siyang balikan. And from there, makikita ko saan ako nagkamali. Kasi 'di ba, kung isang tao lang yung galit sa akin or umiiwas sa akin, baka sabihin ko, baka may problema lang siya. Paano kung tatlo na kayo? Baka ako na talaga may problema. Same thing about relationship. Yung mga naging karelasyon ko nun, most of them are happily married, ganyan. So, ako yung walang karelasyon. So, iniisip ko, ako yung may problema, no? So, ganun. So, may mga ganyan akong thinking minsan. And I think that's not bad. Huwag nyo lang masyadong seryosohin. Oo naman. It's you checking, parang nagkakaroon ka realization when you check the events in your life or yung mga ganap sa buhay mo, kung bakit hindi successful, kung bakit ganito lang yung narating mo. I don't think kabawasan sa pagkatao yung i-check mo yung sarili mo at yung realization and admit. Yan. So, yun yung para Admit, sa akin. yeah. Ayan. So, since nabanggit mo yung overthink, sorry bago si Jim Kaholic, isingit ko lang to. Please listen to Palaisip, coming out soon. And then if you want to, please follow or check on Jordan Cesar. Meron na siyang 2 songs sa Spotify, Facebook, or TikTok, even TikTok, or all social media site. Meron na yung bago na Hopeless Romantic. And then, syempre, yung Abante. And soon, Palaisip. It will talk about yung mga overthinker na tao. So, ayun. Let's all welcome Jim Kaholic. Magandang araw sa'yo. Hello sir, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa beautiful woman in the world of TikTok. Ang sa akin po, hihiramin ko lang po yung sinabi ni Ma'am Jen na tumingin ka sa salamin. Tignan mo, self-check, the word check, kailangan mong i-check yung sarili mo. Tumingin ka sa salamin, para sa akin po, tumingin ka sa salamin, kausapin mo yung sarili mo. Ano bang ginawa ko nung maghapon? Ano bang nagawa kong maganda? Ano bang nagawa kong mali? Anong magandang nagawa ko kung bakit itong taong ito ay napakabait sa akin? Anong nagawa kong mali? Bakit itong taong to medyo ilag sa akin? Sa akin po kasi, sa akin pag-check sa sarili ko, aminado akong hindi ako perpektong tao. Nakakagawa ako ng minsan ng kamalian, nakakagawa ako ng kabutihan. Ngunit, sa mga ganung bagay, kailangan natin tanggapin. Tanggapin kung meron kang nagawang mali sa tao, humingi ka ng sorry. Kasi alam mong meron kang nagawang hindi maganda sa tao na yun pag laging umiilag sa iyo yung tao. Alam mong meron kang nagawang maganda sa tao na yun kapag napakabait sa iyo ng tao. Acceptance, kailangan natin yan sa pang-araw-araw para sa pag-check and balance sa sarili natin. Yung bang kahit na siguro meron kang nagawang mali, kailangan mong tanggapin. Humingi ka ng patawad sa taong yun. I-check mo na yung sarili mo, baka meron ng problema sa'yo. Or, bakit ko kaya nagawa yun? Minsan kasi, sa pagkakamali, hindi natin naiisip, hindi natin na i-consider yung feeling ng ibang tao. Galaw lang tayo ng galaw. So, kailangan natin baguhin yun. Kailangan kong baguhin itong ginawa ko na to para makabawi ako sa tao. Kausapin natin yung sarili natin sa salamin kung ano nga ba ang
nagawa mo sa araw na yan na maganda at mali. Yun lang po Sorry, sa akin. sorry. Oh, tapos na pala. Salamat, salamat. Base dun sa sinabi niya mismo, nakausapin natin ang sarili natin sa salamin. Irene, pero most of the time, pag kinakausap natin ang sarili natin, may mga tao, I don't know kung isa ka dito, may mga tao na I'm still doing good. I always do good. I always looks good. Wala silang makitang mali in and out ng sarili nila. So, paano mo i-handle yun? Halimbawa, ikaw, humarap ka ng salamin. Siyempre, gandang-ganda ka sa sarili mo, di ba? Yes. Sasabihin mo bang pangit Of ka? course. Of Di ba? course. Which is, ako Di ba na mismo, sasabihin pangit ka? which is, ako na rin na nagsabi nito nung last live ko with Papa Trike, na walang taong pangit. Di ba? Lahat tayo may kagandahan sa kalooban. Yeah. So, paano mo ngayon malalaman yun? Which is sa pamamagitan ng pakikipag-usap mo sa sarili mo, which is, dahil sarili mo yung kausap mo, ikaw pa rin yung nasusunod, di ba? Yes. Walang bahid ng dungis. Di ba? Walang bahid ng kasalanan. Malinis. So, paano, Malinis na malinis. So, paano mo ngayon malalaman kung tama o mali yung ginagawa mo? Siyempre, lahat ng tama is tayo lang ang nakakapag-desisyon kung ano yung tama para sa sarili natin. Yes, sir. Tama po yun. Di ba? Alam mo, meron akong ano dyan, Elmar. I think nabanggit ko na to before, I don't know where. Pero alam mo, this is the reason why we have people that we trust. Okay? People that we trust and people na kahit pa paano masasabi mong aligned sa sarili mo yung kanyang values. 'Di ba? Nakahalos kaparehas mo sa values ng buhay. Hindi man kaparehas mo kasi lahat tayo iba-iba. But when you have people that you trust, no, na matuturing mo talagang kaibigan, na alam mong kayang sabihin sa'yo ng direkta kung ano yung mga hindi maganda, no. But this is in a way na, kasi di ba may mga tao na kaya nila, alam mo yun, they would tell you your flaws na negatively. But there are people who can tell you your flaws constructively. Ibig sabihin, ba, si Mai, napansin ko, Mai, medyo ano ka, parang malandi ka na. Alam mo yung ganon. There are ways, no, na pwede mo yung sabihin kay Mai. Kasi, ba, nadinig ko na, no, ang dami nagsasabi na si Mai ang landi, Lahat ng live na pinupuntahan niya, na nakikipaglandian, ganyan. Si Mai, wala siyang nakikitang mali. Alam mo yun, for her, okay lang yun, diba? Kahit anong tingin niya sa Pero, salamin. kahit anong tingin niya sa salamin, she thinks it's okay, 'di ba? And dahil paulit-ulit niya nang narinig 'yun, 'di ba? She may, since she trusts me, no, she may ask me, "Uy, Jen, may mga nadidinig ako, sabi nila ang landi ko na daw. Sa tingin mo ba, malandi na talaga ako?" 'Di ba? And that's the time, no, of you being that friend na makausap si Mai and bigyan mo siya ng constructive criticism, 'di ba? Or at least constructive way na sabihin mo sa kanya yung mga bagay na nakikita mo din, 'di ba? Na outside sa sarili niyang ano na hindi niya nga makita sa salamin, 'di ba? Ganun. So I guess to make it short, no, find a person that you trust na alam mo na whatever criticism or whatever feedback ibibigay nila sa iyo may value. Ikaw, Irene. Yeah. Alam mo Yeah, ba yung oo, for me, alam mo ba yung constructive criticism? Bakit ko Yes. tinanong yon? Kasi Sorry natin- ah. Bakit ko tinanong yon? Yeah. Kasi not all people know what constructive criticism is. Don't get me wrong. True. Don't get me wrong. Yeah, tama. Tama. Oo. So, tama lahat ng sinabi, no? So, tulad na nabanggit ni Mai, nabanggit ni Jenny, nabanggit ni Sir Jim. So, parang sa akin, self-checking is, going back always to the basic. Okay? So, pag sinabing, going back to the basic, ito yung, at the end of the day, at least, kausapin mo yung sarili mo. Okay? Balikan mo yung, let's say, you've been through a conversation with some group of people. Sabihin mo okay, hindi lahat ng araw, it's a good day for you. Okay? Diba? May araw na, okay, it was a good day. May araw na, it's a bad day kasi you woke up at the wrong side of the bed. Or probably yung ibang tao ganun din. So for me, it's always going back to the basic. Which is, I believe, lahat ng tao have the capacity or the ability to do it. As long as yung tao is on their
very, very normal state of mind. Nasa tamang state of mind. At least, di ko naman sinasabi o nire-require na dapat magbagaling ka, sobrang matalino ka. No, yung ibig ko lang sabihin, it should be a combination of two. Okay? Nakaka-perform ka, you can give opinions, you can give a very, very good POVs. At the same time, you have the very, very good sensitive sense of emotions. May puso ka. Kasi it could be it should always be a combination ng dalawan na to. So kasi lahat tayo, we have this inner child, inner voice. So masarap kinakausap natin. Ako nga sa akin, ayaw ginagawa. Ako kasi, Papa L, I have a secret place. Kasi pag sinabi kong my secret place is my personal space. Kung saan dito ko ini-evaluate ano ba yung nasabi ko? Ano ba yung nagawa ko? Sis Ay, Okay. sorry ha, na Sumobra ba nag-interrupt ako? ako. Yes, Gusto Jen. ko kasing madinig no, from you yung question ni El. Paano yung mga tao na kahit na kinakausap nila yung sarili nila, they don't see anything wrong with them? 'Di ba? Or wala sila nung ganon na sense na nag-iisip na, yung when they look at the mirror, they'd say na, wala naman ako I'm nagawang still mali. okay. Maganda pa rin ako. In and Oo. out. Right. Ano yung ibang ganun way yun. mo? Ano yung Oo. ibang way mo para makapag self-check ka? Acceptance. Yun, katulad ng sinabi ko, tama, acceptance. At the same time, you have to listen to people. Kasi, kailangan siguro at least, you have this, hindi man i-required na 2 o 3. Tama sinabi ni Jenny, meron kang trusted person na mutually, when I say mutually, galawan pa lang, tinginan pa lang, naiintindihan ka. And she would know, he would know kung okay, sobra ka na. Okay, labis ka na. And so sinabi ni Jenny, meron talagang mga individual na ganito. At ang masasabi ko sa kanila, parang ito na nabanggit ni Bosa before eh. Pero yung pagkaka-mention ni Dee dati is parang maganda siya kasi parang, alam mo yung kabayo na nakapiring. Diba? Kasi yung kabayo parang nakatakip yung, is it like? Wala silang the peripheral Lebanese? vision. Parang ganun. Nakatingin lang sila sa harapan. Oo. Okay, so Papa L, kung i-apply natin dito sa topic na pinag-uusapan, medyo off, medyo negative. Kasi tingnan mo to think na iisipin mo na superior ka always, perfect ka always, there is really something wrong with you. Because you don't listen to people around you. Wala kang gustong pakinggan or wala ka talagang nakikita na shortcomings mo, flaws mo, pagkukulang mo. Pagkatapos, ito pa yan. Sabi ko nga, for me kasi, katapangan na for one point in your life, kaya mong aminin that, okay, I commit mistake. Okay, I made wrong, I'm wrong. Kaya mong aminin. So, alam mo, yung humble acceptance na, tama, mali ako. Yeah, Jenny, tama ka. I was so wrong. So, yeah, thank you for that. Parang ganun. Pero yung parang, lagi kang parang out of tune. Tawag ko dyan, sintonado eh. Kasi parang, okay, sabi nga natin before, di ba, sa parinig, 10 na nagsasabi sa yung mali ka eh, pero ayaw mo pa rin maniwala. Anong kailangan gawin sa'yo? Yeah. Sampalin, pukpukin, 2 lang yun. So may ito. Yun yung para sa akin. Thank you, Ay. So ito may, saka Jim. Meron kasi kung, paano ko ba sasabihin, narinig or nabasa na mas makakapag self-check ka daw kung sasabihin ito ng mga taong hindi mo ka-close. Ano masasabi nyo dun? Anyone can start, Maita or Jim. And then, pwede rin kayong sumagot mamaya, Jenny and Irene. Gusto ko lang na lahat tayo makapagbigay ng kanya-kanya nating saloobin or point of view. So, Maita or Jim, you can start. Okay. Kasi, yung sa bagay na yan, siguro kung ako ay professor or isang personality na medyo, alam mo yun, kilala in a certain place, lahat ng tao pwede magka-opinion sa akin since I'm living a public life. Diba? Sabi, itong teacher na to, itong profesorang to, kakayamot na to, nag-iba na ugali, ganito, ganyan. So, parang, yun, from there, I could, I could hear yung mga ganong feedback from those people. Pero, alam ko din naman na not all of them know the real me. Kasi nga, tulad nung unfiltered See? kasi yun. And it's unbiased, di ba?
So, pag sinabi natin kasing unbiased, so ito yung mga taong napaka-fair ng opinion nila. Kasi, yung tulad sa sinabi mo, dahil hindi ka nila totoong kilala. Pero ako kasi, I would rather go to a person na kilalang kilala ko. Alam mo yun, yung sobrang kilala ko, kahit isang tingin ko lang, isang ngiti ko lang, alam na niya yung iniisip ko. Na Ayan, nangiti ako. Alam niyo ba kung ano iniisip ko? Or hindi niyo ako kilalang kilala? No, sorry. Alam ko, iniisip mo kung nakapag-toothbrush ka ba bago yung live. Feeling ko, Hindi. iniisip niya kung saan ba huling nag-poop si Kali. Anyway. Sorry. Tutuloy ko lang bago ako malimutan. Kasi tulad na sinabi ni Jen, there would be people around you who can be very vocal and alam mong unbiased ng opinion about you, about yourself, ganyan. Kasi I have those kind of people na nakapalibot sa akin and nararamdaman ko rin naman yun if I'm being too much. Alam mo yun. Alam din ni Jen kung may ganun na ako eh. So, ako, I would ask these people na, hey, may napapansin ka bang mali sa akin? Or, alam bang mali sa akin ngayon? Parang ganito ako, ganyan. And then they would start telling you things na, not to make you feel bad, but things that you could have done better, or things that you could have handled better, or kahit sa damit, you could have worn something better than this. Yung mga ganyan, na-appreciate ko yun. Hindi ako nagagalit sa ganun, na-appreciate ko yun. So, which is, that's the constructive criticism na sinasabi ni Jenny, di ba? So, ito ngayon, Jim, what is constructive criticism para doon sa kaalaman ng karamihan? Ano yung pagkakaintindi mo? Enlighten me. Sa akin po kasi, pagdating sa constructive criticism, yung bang, tulad ng sabi nila Ma'am Jenny kanina na ma'am, yung close friend mo, yung example ni Ma'am Jenny kanina, yung close friend mo na marami nang narinig, yung siya mismo ang magsabi sa'yo, oy Brad, parang ganito na yung naririnig ko sa'yo, parang sumusobra na. Diba? Tanggapin mo yon. Kasi alam niya kung sino ka. Kilala niya kung sino ka. Kaya, yung sinabi ko lagi kanina, acceptance. Parang sa akin, boss, either that is a bad comment or a good comment for me, tinatanggap ko yun. Tanggapin ko yun. At the end of the day, tinatanong ko yung sarili ko, bakit kaya ganun yung comment sa akin ng tao na? Kasi ako yung taong always, yes. Yes ako ng yes. Oo ako ng oo. Pero sa dulo ng conversation, meron akong salitang but. Oo, pero meron ako nun. Pero, you see, I always ask myself, bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya? Nagawa ko yun pero. Always, at the end of the day, meron akong katanungan sa sarili ko. Meron akong katanungan doon sa mga komentaryo na yon na against sa akin o maganda para sa akin o masama para sa akin. And then, after that, kakausapin ko yung tao kung bakit ganun ang komentaryo sa akin. Ngayon, kung talagang mali talaga ako, I need to accept and say sorry to him or to her. Yun lang. Ayan. Thank you. Jenny, since sa'yo nanggaling yung constructive criticism, please explain what that means. Sige. So, 'di ba, merong criticism. Pag sinabi mo kasing criticism, ito yung parang pupunahin lang, no, lahat ng bagay na nakikita sa'yo. For example, sasabihin ko na ang pangit ng live mo, nakaka-boring, walang kakwenta-kwenta. Totoo ba? Okay? Example lang yon. Hindi. I mean, diba? Ito nga. No, ito nga. Kaya nga magbibigay ako ng example ng sige. constructive criticism. Diba? Sasabihin ko na, Elmar, ang pangit ng live mo, ang boring. Pangit yun, diba? Kung isipin mo, criticism. Pero sasabihin ko sa'yo na, pero kung dadagdagan mo yung guest mo na mag-up, pakikinggan mo silang lahat, diba? Mas makakapag-interact yung mga tao.
mas magkakaroon sila ng chance na i-explain, mas gaganda yung live mo. It is still a criticism kasi binigyan kita ng feedback, 'di ba? Na hindi napansin kong hindi maganda. So you are giving criticism, and also kaya siya tinawag na constructive criticism. You're giving a criticism on how paano siya mag-improve. 'Di ba? That particular person will improve. Kasi no sa amin no sa BPO, an example lang, 'di ba? Ang trabaho namin bilang leaders no is of course to improve ang mga agents namin. We are there to criticize every little bit ng ginagawa nila, pero hindi para ma-demotivate sila into discontinuing na magkaroon ng improvement. Ibig sabihin pag sinabi ko lang na ang pangit ng ng score mo, ang pangit mong mag-handle ng calls. Kung ikaw ba agent, gaganahan ka. 'Di ba? Hindi ka nagaganahan. Ang tendency mo madi-demotivate ka. Pero kung sasabihin ko na ang pangit ng calls mo ngayon na pero pwede pa nating ma-improve yan bukas. Mag-coaching tayo later, pakinggan natin yung call mo. That is constructive criticism. You're letting that person know na meron pa siyang chance na mag-improve. And dagdagan ko lang to your question kanina no about yung kung ano bang mas maganda, yung magbibigay sa'yo ng feedback, yung stranger, yung kasi nga ano parang unfiltered or anong ginamit mong term kanina, yung feedback na parang Unbiased. Unbiased, right? Ang hindi kasi maganda doon, no? Let's say for example ngayon, nag-join ako sa live mo. This is the first time na nag-join ako. And strangers kayo lahat sa akin. Etong personality, napakabait itong pinakita ko sa inyo. Napakahinhin. Tapos, bibigyan nyo ngayon ako ng feedback about me. Nasabi, ang bait naman ni Jen, ang galing niya naman magsalita, nakakatuwa siya, di ba? Very religious. That's what you saw. Kasi yan yung ipinakita ko. Versus, dun sa mga taong I trust, di ba? Na matagal ko nang kakilala na alam nila na it's just that ito yung ipinakita ko at that moment, pero I'm a person with different personalities. Depende sa mood, depende sa iniisip ko, depende sa nararamdaman ko. So if there's a person who can give you the best feedback, no, para makapag self-check ka, it's those people who knows you. Yung baho ng utot mo, kung nag-toothbrush ka ba sa umaga, yung mga ganyan, yun talaga ang mga tao na alam mong bibigyan ka ng diretsong maayos na feedback or criticism. Ayun lang. So kung halimbawa, bibigay kong example kasi maganda example, si Jim Kaholic, doon sa sinasabi ni Jennifer. This is the first time na umakyat siya na mahaba-haba. I know, napaakyat ko na siya minsan, but not this long. So I cannot ask him about who am I. I cannot, hindi ako pwede mag-self-check sa kanya. Kasi ito, narinig ko lang to na kung halimbawa na may gusto kang sabihin sa akin, sabihin mo ng personal. So can I do that to Jim Kaholic na ngayon ko lang nakakausap? Pwede naman. And the feedback that he's going to be giving you, definitely is what he observed with you right now. Nagigets mo? Oo, makakapagbigay siya sa'yo ng kung ano man na ba, tinanungin mo siya kung ano ano ba sa tingin mo tong live ko, di ba? Yun ay kung ano ang nangyari ngayon. Pero meron ba siyang idea kung sino si Elmar pag malungkot, kung sino si Elmar pag galit, kung sino si Elmar pag napipikon na? Will he be able to give justice kung sino ang totoong Elmar Toledo? Yun yung question ko sa'yo. May question ka sa kung I mean, mabibigay. it's a question, diba? That's a question kasi, totoo, he can give you that, pero sa tingin mo ba mabibigyan niya ng justice at masasabi niya talaga sa'yo kung sino ang tunay na Elmar Toledo, diba? Hindi, kaya nga kasi, yun yung narinig ko, nabasa ko, na para makapag self-check ka daw, mas magandang mag self-check sa hindi ka kakilala. Kasi masasabihin nila, hindi magiging bias kung ano yung sasabihin nila. Tulad nun, constructive criticism, 'di ba? Pinakamagagandang salita at pinakamagandang paraan ang gagamitin mo at sasabihin dun sa kakilala mo at dun sa nagse-self-check. Ganto. May ano lang may gusto lang ko i-inject. Paano ka makakapagbigay ng constructive criticism to someone na ngayon mo lang nakita? Kasi, eto there's an instance So, there's this woman who sang
sa live. And then, alam mo ba, parang may nag-criticize sa kanya na hindi naman ganun kagaling, kanta pa ng kanta. Pero, that person doesn't know the history. Na naging performer talaga dati itong si girl. Kumakanta lang siya ngayon for fun, pero may galing pa rin siya. Yun nga lang, dahil siguro na-overuse yung boses niya, sinabihan siya ng ganun, na-criticize siya. And I don't think a stranger could give you a constructive criticism on just one instance na nagkita kayo. That's why Kasi- medyo naguguluhan ako kasi nga, ganun yung pananaw ng iba. Para sa akin, di valid yun. Oo, pananaw nila na pumasok ka, i-PM mo ko, sabihin mo sa akin kung ano yung masasabi mo tungkol sa... Halimbawa, si Jim Kaholic, kaya nga siya yung gusto kong ibigay na example. Jim, papasok ka ba sa messenger ko at sasabihin mo sa akin na, alam mo tol, ito yung napansin ko sa live mo. Alam mo tol, ito yung gusto kong gawin mo. Can you do that to me? No, sir. Hindi ko kayang gawin yun, sir. And that's not even a self-check, di ba? Yes, sir. Sa akin kasi, hindi ako mahilig mag-private message kung meron akong gustong sabihin sa taong. Halimbawa, sa iyo, sir. Mas gusto kong sabihin yung gusto kong sabihin para sa iyo. Sa ganito ay marami nakakarinig. Hindi sa bias ako, hindi sa against yung masama yung sasabihin ko. Yun ay patungkol lang sa iyo. Yung na-obserbahan kung ikaw, kung ano ka. Kasi minsan, mayroon akong napapasukan live. Marami akong napapasukan live na kwentuhan, topic lang, ganyan, blah, 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 blah. And then yet, meron siyang comment sa akin na parang, uy, parang below the belt. So what I did is, nagpaalam na lang ako, babaho mo na ako, busy, blah, 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 blah. Bumaba na lang ako. So, hindi ko na bakit ko pa i-PPM na ganun ang ginawa niya sa akin? Ayoko. Kasi pag nag-PM, pag nag-personal message kasi ako sa sir, parang, uy, iba yung iisipin mo sa akin eh. Kaya, mas maganda para sa akin, sa maraming taong nakakarinig na to, sasabihin ko kung ano yung gusto kong sabihin sa'yo. Either that is a bad comment or a good comment. Yeah. Thank you. Buti na nag-gets mo yung tanong ko. Kasi, kung napapasok sa isip ko, kung may message mo ko, what, WTF, di ba? Alam mo, hindi mo naman ako ganun kakilala and then you're gonna say kahit constructive criticism pa yan. In a way, yes, just to be polite to you, I will reply this and that na maganda rin. Pero yung sasabihin mo na that will be my self-check. Oh, parang hindi yun ang para sa akin na self-check. Ito mixing ano lang, example lang. For example, kay Mai, first time siyang pumasok sa live, nag-on cam siya. Merong first time na nakakita sa kanya, tas sinabihan siya na, Mai, ang taba mo. Ang taba mo pala, no? Ang laki ng hita mo tsaka braso mo. But people who knows Mai, like me, hindi nila alam na napakataba ni Mai dati, payat na siya ngayon. So, ang tanong ko kasi, is that feedback na binigay sa kanya nung unang nakakita sa kanya, based on that judgment or comment, 'di ba? Is that even accurate? Eh si Mai, 'di ba? Parang mataba ko pala. 'Di ba? But people do not know na si Mai mataba before and she did, alam mo 'yun, she did all that she could para mag-lose ng weight. So yung feedback ng mga tao na gano'n, na first time lang nakakita or comment, 'di ba? Is not something na masasabi natin na real or na-capture niya talaga yung totoong storya behind it eh. Yung feedback na yun, hindi siya ganun ka-valuable kasi first impression nga or unang kita mo, yun agad yung comment mo. So, I don't think so. Yeah. Thank you sa inyong lahat. Yeah, kaya hindi ko rin maisip na valid yun eh. Pero dyan ha, kapag may nagsabi sa akin naglalandi ako, hayaan nyo na ako, matanda na ako ha. Ayun. Ano yun, ma'am, may wala na akong ligawan. Go na agad. Hayaan nyo na ako lumandi, matanda na ako. Pag yun ang sinasabi sa inyo, turuan nyo lang ako paano mas lumandi na maayos. Pero pag yung sa taba, okay lang yan. Dagdag lang natin. Dagdag lang natin, Papa El. Sa constructive criticism. So, ang pinaka-importante dyan yung approaches eh. Para maging constructive siya. Kasi pag sinabi natin criticism, syempre, yan nga yung kapunahan, di ba? Pagpuna. So, ang laking factor yung delivery, approach, di ba? Doon nakasalala yon kasi para maging constructive nga yung dating ng kritisismo doon sa isang tao. And then add na din doon sa kaninang sinabi din ni Jenny. Of course, ang hirap talagang sabihan niya isang tao na ngayon mo lang nakita, like 5 minutes mo nakausap,
hindi ka magkakaroon ng fair judgment or remarks. So, I don't think then talaga na pwede yon. Mas maganda pa din, tama si Jenny, tama si May, tama si Sir Jim, doon sa mga tao na alam mo na kilalang kilala ka at pinagtitiwalaan mo at the same time, pinagtitiwalaan ka din. So, yun for me. Thank you. And thank you dito kay Cover Canvas for being active. Doon sa mga nagko-comment, I am Ken. And ito, alam ko hindi ko na dapat sabihin to, but I want to share it to you guys. Pasensya na kayo kung you find my life boring doon sa karamihan or doon sa ibang tao na I don't really pinalalawig. Pinapalawig is pinapalawak yung mga usapin or yung mga topic. Like halimbawa, itong topic natin na self-check. Halimbawa, may nabanggit si Jim Kaholic about friends, true friends, or constructive criticism or whatever. Na yung karamihan kasi, they will focus on that too. But yun yung gusto ko sana dito sa live ko, na we just focus on one topic. Kasi kung ifo-focus natin lahat ng topic na mababanggit, magkakagulo-gulo tayo and it will end up baka meron pa mag-away, which narinig ko kasi nung isang araw. So, I'm just explaining the reason why medyo boring yung ating live, na kung meron tayong topic, we stick with the topic para mas ma-elaborate natin, para mas maintindihan natin yung pinag-uusapan natin. So that's the reason why. So I'm explaining this para dun sa mga tumatambay na yes, this is what you gonna hear dito sa Tunay na Tao TV. We focus on one thing, one at a time, kumbaga. Ayan, and welcome sa'yo, Lloyd Pinoy Tracker. Chico, welcome sa'yo. So, for the lesson learned, sana meron kayo natutunan. Self-check. Anong natutunan nyo sa self-check? Wala palang natutunan ng tatahimik, no? Hindi. Naghintayan lang. Hindi, siguro ako, I'll stick dun sa sinabi ko nung kanina, nung the beginning. Yung self-check should always be everyday para sa akin, no? When we wake up in the morning or whenever we have time, alam mo yon, even sa hapon, sa gabi, alam mo yun, when the day is over and you've interacted with people, you've done things, diba? Walang masama na you recall what you did for an entire day, the people that you spoke with, alam mo yon, and ano yung mga nasabi mo, what are the things that you said to other people that you could have done better, what things have you have done, diba, in your day that you could have done better. It doesn't necessarily have to be sa ibang tao lang, no, na nagawa mo. Even sa sarili mo, kaya nga, di ba, we have, and when you talk about self-check, no, kung isipin mo, alam mo yung sa mga kababaihan, when we check our breast, di ba, bakit natin yun ginagawa on a monthly basis? Because we want to make sure na wala tayong makakapa na something na, anong tawag dito, na meron na palang malala na something sa katawan natin bago pa natin magawa ng ano tawag doon, ng remedy. So yung lagi na sinasabi na prevention is better than cure, or finding it out early is much better than, yun nga, kung ibabalik natin ito dun sa ano, no, sa topic mo, when we do self-check, this will also avoid sa future na meron isang bagay na darating sa buhay mo na mag-iisip ka na sana nag-isip ako noon, sana nag-self-check ako noon, hindi na sana to nangyari, na-prevent ko sana na mangyari to. So, that's why it's good, I think, na practice for all of us na before we probably end the day or when we wake up in the morning, let's always do self-check. Ayun, yun yung learning ko. Thank you. Bago si Jim Kaholic, nabasa ko lang kasi to, alam ko late siya. At uulitin ko para po hindi tayo pa ulit-ulit sa topic of the day natin. Punta kayong maaga. No, biro lang po yun. I understand naman na may kanya-kanya tayong pinagkakaabalahan na baka ngayong oras lang talaga kayo bakante. And then I will always promote this. I will always promote my YouTube channel kung saan nyo po mapapanood ng buo yung ating topic of the day, lihim na liham, tawa ng tawa, getting to know me, hindi ko yata sinasama. The totality or the entire show, nasa YouTube and Facebook po natin. So if you wanna know kung ano pa po yung mga napag-usapan, you can always check out. Ayan. So, Jim Kaholic. Sa akin, meron ba akong natutunan? Hindi, joke.
Joke lang. Sa akin kasi, ang natutunan ko sa live na to, number one, makinig ka sa bawat opinion, bawat idea ng mga kasamahan mo dito, bawat comment. Dahil dyan sa mga idea, comment, or opinion ng inyong kasamahan sa live na to, makakapulot ka ng aral dyan sa mga bibitawan nilang salita. At lagi mo ring iisipin, bago ka magsalita, isipin mo muna para sa ganon, makapulot din ng aral ang mga kasamahan mo na andito. Number one, give respect to yourself. Lagi ko sinasabi sa kahit saang live. Respeto mo sarili mo, hindi mawawala ang respeto mo sa ibang tao kahit sino o anong klaseng tao ang makasalamuha mo sa araw-araw na iyong pamumuhay. Meron kang respeto sa kanila kasi meron kang respeto sa sarili mo. Either bad or a good na mangyari sa pang-araw-araw mong pamumuhay, you must have to accept it and face the reality na yun ang nangyari sa araw na to. Para sa ganon, kinabukasan, pwede mong baguhin ang nagawa mong hindi maganda. Pwede mong baguhin ang nagawa mong maganda na gagawin mo pang mas maganda. Pwede mong baguhin yung nagawa mong hindi maganda para maging maganda. Ilan po. Maraming salamat po sa inyo. God bless everyone. Thank you. Salamat na marami and salamat sa suporta, Jim Kaholic. Isa siya sa tao na hindi mo man i-follow, hindi siya magtatampo. Kasi gusto niya kung ano yung napapanood at napapakinggan niya dito. And I salute you for that, Jim Kaholic. Thank you so much. May. Muntik na ako mapa-yes father kay Jim Kaholic. Ano? Yes, father. Nakita mo ba yung itsura ko? yung napapayuko ka na lang eh. Parang nasa simbahan na alam mo yung iniintindi mo yung sermon. Hindi, which ibig sabihin is maganda yung sinasabi niya. Kaya kailangan mo pakinggan ng mabuti. At least, di ba, nakikinig ako. Pero ako hindi, din. yes, father. So, yung napulot ko nung ngayong araw na to, yung pulot of the day. Hindi, kilala naman ni Jim, di yan ma-offend sa akin. Di ba, Jim? Appear. Yan. Yun, yung pulot of the day ko, eto, napulot ko kay Irene. Yan, may napulot ko kay Irene. Mm-hmm. So, yung napulot ko kay Irene, yung sinasabi nila na, yung sinabi niya kanina na, it depends on the delivery. Alam mo yung minsan may lalapit sa'yo, tapos yung parang, huy, may sasabihin ako sa'yo, ha? Huwag ka sanang ma-offend. Doon palang ma-offend na ako kasi alam ko pipintasan ako. Yung ganun, alam mo yung parang sabihin mo na lang diretsahan mo, huwag kang ma-offend. Kasi kapag sinabi sa huwag kang ma-offend, mas na-offend ako kasi alam kong pipintasan mo ako, lalaitin mo ako. Pero yung, yung damit mo hindi appropriate sa okasyon ngayon, gusto mo magpalit. Yung ganan, okay lang sa akin yun. Pero yung sabihin mo sa akin, huy, huwag kang ma-offend ha. Yung damit mo kasi parang tuloy ang dating sa akin, parang, dugyot ko ba? Parang ganon. So, oo. Yun, unang-una, nasa delivery. If you just state it like factual, na walang emosyon or anything na gano'n, uy, alam mo, sasabihin ko sa'yo, huwag kang ma-offend. Yung walang ganong arte, walang ganong drama. It may sound na parang you're just stating a fact na dahil you just wanted to say something to make that person better. Ganon, di ba? Pero yung, yun nga, so sa delivery, huwag na kayo mag-hesitate magsabi. Huwag nyo nang lagyan ng pasakalye kasi doon pa lang baka bigla kayong suntukin sa uso eh. Yun. Tapos, yung pangalawa naman na napulot ko for today, mas papaniwalaan ko pa rin talaga yung opinion na ibibigay sa akin ng kakilala ko. Although tama yung sinabi nyo kanina talaga ha, na kapag humarap ka sa salamin, putya ako na nga lang pupuro sa sarili ko eh. Pipintasan ko pa yung sarili ko, hindi, joke lang. Yung gano'n na parang lahat ng tama nakikita mo, ang yabang-yabang mo sa sarili mo. Yung alam mo yun, itinaas mo yung sarili mo, na parang ikaw na lang yung best sa lahat. From there, baka maisip mo pa na baka sakaling maisip mo, am I turning narcissist? Kasi diba, that's too much na rin naman. So, I would, if I would be in that situation,
I have these people na alam ko na papagkakatiwalaan ko sa sasabihin nila and hindi ko pa-plastikin. Yun. So, Thank I you. would always have this go-to people na, ayan, minsan di ba ikaw, El, may pinag-uusapan tayo. Minsan, si Jan may pinag-uusapan din kami yan. And Totoo, we can openly give our opinion na walang halong kaplastikan, walang halong bias. Di ba, yung ganun, di ba pag bibiro ka pa nga ng nung tinatanong mo ako na, pogi ba ako, May? Sagot ko lagi sa'yo, hindi ako affected. Di ba yung sagot ko sa'yo? So, alam mo yung ganung mga na, hindi kita parabolahin or what. Kung hindi naman yung thinking ko sa'yo. So, same as with you guys, ramdam ko yun sa inyo. Thank you. Thank you. Sa mulit, maraming salamat, Maita, Jim Kaholic. Pasensya na, Lloyd Pinoy Tracker, may errands tayong gagawin. You can always call me. Alam mo naman yan. So, yun. Late ka kasi palagi, kaya ginagaya ka ni Chico eh. So, yun. Baba ko na kayo, Maita, Jim Kaholic, kasi kailangan ko na rin magpaalam. Susundo po kasi tayo ng bata. Thank you everyone. Thank you sa masarap na kwentuhan. Boss, thank you po sa lahat. Thank you. Sa next week po ulit. Huwag na kayo magdala ng isang barangay next week. Ayan. Sige po. Ingat. Thank you po. Ma'am Irene, ingat po. Maraming salamat po muli. Nawala tuloy ako doon sa gusto ko sabihin. But lesson learned. Hanapin nyo pala na lang ang content ko about this self-check topic. Ayun, we will do. Ayun. Maraming salamat po sa pagtambay nyo, sa pakikinig. Ayan. Sa suporta, sa ano ba, may gusto kong sabihin na term eh. But anyways, subject, trusted, constructive criticism, salamin, acceptance. Iyon yung mga sinulat ko na itatatak ko sa isipan ko, natatandaan ko na para makapag self-check ako, kailangan alam ko yung mga bagay na yon. Paggising ko sa umaga, harap ako sa salamin. And then yung acceptance na kung ano yung mga narinig kong sinabi sa akin dahil may mga kaibigan ako na nag-isip pa, nag-effort pa, yun na lang yung mag-effort sila na makagawa ng constructive criticism. We need to be appreciative doon sa mga ganung bagay. So ang self-check para sa akin, pagbangon mo, humarap ka sa salamin. Pero bago ka makinig sa constructive criticism ng iba, pag-isipan mo munang maigi kung ano yung constructive criticism na maiisip mo at magagawa mo para sa sarili mo. And then, eto pa, yung pinakamahalaga. Tandaan nyo po, if you wanna record this, please do so. If you wanna take note of this, please do so. Pero pinakamaganda, screen record nyo to, self-check. Please lang, lalo na sa panahon ngayon, hindi dahil kinakausap or makakakita kayo ng ibang tao na kausap nila yung sarili nila, pagtatawanan nyo. Hindi po. Dapat po, pabayaan nyo sila na kausapin yung sarili nila kasi malay nyo, naka-bluetooth lang. May kausap na iba. Diyan po natatapos yung ating live. Hindi, gusto niya ba ng tunay? Yung gusto niya yung tunay. No, kasi nga, baka nagse-self-check lang sila. Yun po, ginawa ko lang masaya yung hindi pala masaya, corny. Ayun, sabi kanina niya pa tinatanong to, pagbibigyan ko lang, cover canvas, bakit tunay po kayo? Sa mga narinig mo sa akin, ikaw ang sumagot ng tanong mo. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Sa muli po, Elmar Toledo, aka Asal Aso, isang tunay na tao. Usapang kanto pero totoo mismo. Yes, I will update you about the hat next week if kailan natin makukuha. And yes, I will sign it live para kung halimbawa na sooner or later maibebenta nyo ng mahal. O, di ba? So yeah, Elmar Toledo, tunay na tao. God bless you all. And then, again and again, it won't be goodbye. It's always see you later, guys. Thank you so much. Maraming salamat po. Thank you.